Akala ko siya lang ang nagbago. Ako rin pala. Lahat kami. Buong pamilya namin. So, anong nangyari? Wala naman po. Kung ano lang ginawa sa lamay. Nakita mo ba siya? Ayokong magsalita. Mabigat pa rin ang nangyari. Opo. Anong sinabi? Wala naman po. Nagpakilala lang. Anong itsura? Maganda? Hindi lang siya maitsura. Maganda siya. Kahit sa ganoong ayos niya. Kahit sa ganoong edad niya. Matangos ang ilong. Malalim na mga mata. At may mahabang pilik mata. Tulad ni Mama, may hubog pa rin ang katawan kahit na nagkaanak na. Ako si Sylvia. Pakiramdam ko, nagpantig ang tainga ko. Halos mangilid sa luha ang mga mata ko nung oras na yon. Lahat ng pagpipigil ay ginawa ko. Pakiramdam ko sasabog ako. Sa bigkas pa lamang ng pangalan niya. Lalo na sa pagdampi ng balat niya sa akin. Lahat ng tao nagkakamali. Lumuhod siya sa gilid ko. Parang isang makasalanang nagmamakaawa sa isang pari. Lumuhod siya sa pag-asang mabubura nito lahat ng sakit at kasalanang ginawa niya sa amin. Pero hindi ako banal. Hindi ko pa kayang magpatawad. Oh, nasa na mo nung oras na yon? Nandun sa may kabilang kwarto, sinabihan daw siya ni Mama na huwag nang istorbohin dahil 2 araw na daw siyang hindi nakakapagpahinga. Ay nako, yung nanay mo talaga. Pero nung nagkita naman kami ni Papa, nakalayo na si Sylvia. Kausap ang mga bisita. Nagulat siya nung nakita ka? Alam ni tita na ayaw kong pumunta sa lamay. Thankful ako dahil isa siya sa nakakaintindi sa akin Hindi po. at nire-respeto ang desisyon ko. Siya mismo ang nag-request kay Mama na pumunta ako sa Bulacan. Alam niyang hindi ako makakatanggi kay Mama. Kahit na sinubukan kong maglasing para hindi makapunta, ginamit niya pa rin ang mga kapatid ko. Hindi man lang nirespeto ang desisyon mo. Hindi po. Saksi si Tita Loleng kung paano maging bulag-bulag ang asawa si Mama kay Papa. At kung paano naman siya maging malupit na ina sa amin. Nang lumabas si Papa sa kwarto, pakiramdam ko, ibang tao ang nakita ko. Naalala ko bigla ang mukha ng anak niya sa kabaong. Kanina ko pa tinatanaw ang mukha nito. Hinahagilap ang pagkakapareha namin. Malalim ang mga pisngi niya dahil sa gamutan at chemotherapy. Hindi maikakailang magkamukha sila ni Papa. Kahit na itanggi niyang anak niya ito, bakas na bakas ang ebidensyang dugo niya ang nananalaytay dito. Sakristan ng kuya mo sa simbahan dito. Sabi ni Father Mario, huwag tayong mangamba dahil mabuting anak si Lem. Siguradong nasa mabuting kalagayan na ang kuya mo ngayon. Bakit pa? Hindi siya sumagot. Hindi niya kayang sumagot. Liza, ano ba? Tama na yan. Asikusuin mo na lang dito. Ako nasa kangkong. Favorite ko yan. Eh di yun na, kainis to. Naku, wag na nga kayo mag-away dyan at parehas na makakailanganin yan. Ayusin nyo na nga yan. Paborito yan ng tatay nyo, kaya ayusan nyo yung paghahanda nyo dyan para naman matuwa yun sa inyo. Araw-araw pagod yun sa trabaho. Kaya kahit naman ngayong weekend, maghandaan nyo naman yun. Yes, Ma.
Opo. Ano ba yan, Meg? Bakit ganyan ka maghiwa ng labanos? Hindi ganyan. Eh, ba't ba version ko to, no? Walang version sa paggawa ng sinigang. Ito naman. Hello? Bilisan niyo na nga dyan! Kanina pa yan ah! May ibang anak ng tatay niyo sa ibang babae. Noong panahong iyon, hindi ko palubos maunawaan ang ibig sabihin ng mga salitang iyon o kung anong magbabago kung nalaman namin ang tungkol dun. Malapit ako kay Papa. Ang oras niya lagi ay sa aming magkakapatid tuwing siya ay nasa bahay. Pero simula nung araw na iyon, hindi na namin siya madalas nakikita. Palagi na rin silang nag-aaway ni Mama. Oh, ba't wala pang nagsasaing? Wala pang ulam, minsan na nga lang ako umuwi, ganito pa. Namamalengke pa po si Mama pa. Nasaan yung ate mo? Nandito ba? Hindi pa po umuwi. Simula nun, nagbago si Papa. Mas naging mainitin ang ulo. Mas pagod. Walang iya talaga yung ate mo. Laging nasa layasan. Akala ko siya lang ang nagbago. Ako rin pala. Lahat kami. Buong pamilya namin. Dahil lang sa tunog na yun. Kung alam ko lang. Pasensya na, anak. Before, tinanong ko si Tita Loleng kung anong mga gulay ang nilalahok sa sinigang. At sabi niya,
Hindi natin malalaman kung masarap ba ang isang lutuin kung hindi natin susubukan. I mean, may sinigang, pwedeng gawa sa guava, pwede rin gawa sa kamyas, or pwede rin kayang sa sampalok. Sinigang kasi, nakatibenda ang lasa at pagluluto nito sa mga kumakain. Kaya mas mabuting bukas tayo sa kahit anong lasa na maaari nating matikman. Kung hango nga ba ito sa kagustuhan natin. Tulad na lang sa buhay, hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Sa ganoong paraan, wala tayong pagsisisihan.